Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo at patuloy na ating pasalamatan, sabay-sabay nating purihin, sabay-sabay nating itaas ang ating Panginoon sa umagang ito. At patuloy nating i-declare ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Marapat lamang na purihin natin siya ng abot langit. Hallelujah. Palabak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak natin ang ating mga kamay. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation come, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation is come, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you.
We love to worship you, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit. Patuloy nating awitan ang Panginoon sa umagang ito. Sabay-sabay namin, O Diyos, na inaasam na patuloy na maranasan yung pagkilos. Patuloy na maranasan yung presensya, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. We love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You've been so good to me. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I gave you everything. 'Cause your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I gave you everything.
will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Praise you, Jesus. We magnify your holy name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Papakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na aming itinataas ang aming mga papuri, ang aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Punan mo kami, O Diyos, ng iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah. Malaya tayong kakalapit sa Panginoon at malaya natin siyang awitan. Thank you for your goodness, Lord God. Yes, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice, he trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it out again. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and end.
Tunay nga Panginoon, dahil sa iyong biyaya, O Diyos, kami narito ngayon. Malaya tayong makakalapit sa Panginoon. Patuloy tayong makipag-usap sa Kanya, sa Jesus. Tunay nga, O Diyos, sasaliksik mo, Panginoon, laman ng puso ng bawat isa. At anumang mga kabigatan, anumang mga pagsubok ng ating pinagdaraanan ngayon, alam natin na may Diyos tayong pinaglilingkuran. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at patuloy nating isuko sa Panginoon ang lahat ng ito. Patuloy natin ibigay ang lahat ng ito sa Panginoon, sapagkat alam natin na hindi natin kaya. Ngunit alam natin na may magagawang Diyos sa ating mga buhay. Diyos na tapat, Diyos na dakila na gumagawa sa lahat ng pagkakataon, gumagawa sa lahat ng bagay. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kapangyarihan. Patuloy na aming nakikita at nararanasan sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kayo maglilingkod, O Diyos. Patuloy na susunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your goodness, Lord God. It's Jesus. We worship you, Jesus. It's Jesus. How great is our God. Come on, church. Say with me, how great is our God, and all will see how great is our God. See how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. You are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll see how
great is our God. And my heart will sing, how great is our God. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Yes, Jesus. Aming Diyos na tapat, Diyos na dakila sa aming mga buhay ng aming pinaglilingkuran, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito, patuloy nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy nga, O Diyos, ng katapatan mo, kapangyarihan mo, patuloy na aming nakikita, patuloy na aming nararanasan, O Diyos, sa aming mga buhay. Wala kaming ibang itinataas, walang ibang pinasasalamatan, tanging dakilang pangalan lamang, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, luwalhatiin ka, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise God. So, tunay po na ang Panginoon natin ang higit na dakila. Higit na dakila at ang kanyang kadakilaan ay patuloy po na sumasakop sa buhay ng bawat isa sa atin. So, tandaan po natin na ang ating ginagawa na pagsambat, pagpupuri sa Panginoon, ito ho ay mananatili, hindi lamang dito sa lupa, maging sa buhay na walang hanggan na inihanda ng Panginoon. So ngayon pong umaga, patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili na tanggapin ang pagpapala ng salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. So tunay nga po na ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay napakaraming mga palatandaan siyang sinabi. Sa mga naunang pag-aaral natin, nakita natin na ang mga huling araw ay nangyari mula pa sa panahon ng mga alagad. At maging sa panahon natin ngayon, tayo po ngayon ay nasa mga huling araw pa din. No? Huling araw ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Magaganap at magaganap yung mga palatandaan. Minsan ang atin pong nakikita na mga palatandaan ng magaganap sa mga huling palatandaan ng muling pagbabalik ni Kristo, minsan ang nakatatak sa ating isipan ay yung mga bagay na parang nakakatakot, mga bagay na kumbaga parang kaguluhan, na minsan parang tingin natin ito yung tatapos sa atin, sisira sa atin, mga bagay na kinatatakutan ng daigdig. Subalit alam niyo po, na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, bago man siya bumalik, mangyayari yung mga bagay na yun na mababasa ho natin sa salita ng Diyos sa Matthew 24. Pero kasama din po ditong magaganap na ang Panginoon ay mayroong pagbubuhos ng Santong Espiritu sa iglesia, sa mga churches. Sapagkat palalakasin ng Panginoon ang mga mananampalataya upang ipangaral ang mabuting balita, no, ng kaligtasan. Mangyayari po ito sa panahon ho natin ngayon. So hindi ho mga bagay na nakakatakot. Pero tayo mga mananampalatayang Kristiyano, ang ating pag-asa ay nasa Panginoong Hesus. Dumating man yung mga bagay na ito na kinatatakutan ng daigdig, no? Tayo mga mananampalataya ay mayroong pag-asa kay Hesus Kristo na makikita natin ang kanyang muling pagbabalik. So, halos po napakahalaga na huwag ho tayong padala sa kung anumang takot ng daigdig. Halos number one hong kinatatakutan ng mga tao ngayon ay ang vaccine. Kung sila po ay magpapaturok ng vaccine o hindi, no? So wala hong sapat na pag-aaral para sabihin ho natin na ito ay ikinamamatay ng tao. Maaari may mga side effect pero hindi ho lahat, sapagkat karamihan naman ay nagkakaroon po sila ng mas nagiging malakas ang kanilang kumbaga yung kanilang pangontra laban doon sa virus, no, na atin pong kinakaharap sa kasalukuyan. So ngayon, mahalaga maunawaan po natin
na tayo'y nasa mga huling panahon at tayo po'y nasa panahon din po ng patuloy na paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So kung titingnan ho natin ang salita ng Diyos, ano-ano yung paghahanda na meron tayo, no? So, believers' preparation for Christ's return. So, napakahalaga po nito, no? Na atin pong makita ang kahandaan ng bawat mananampalataya at anong uri ng paghahanda yung ginagawa ho natin. Nung nakaraan, unang bahagi, meron tayong pinag-aralan mula po sa Book of Matthew. Pero ngayon, titingnan ho natin ito mula ho dito sa Book of Luke. Luke chapter 12, verse 35 to 40. Luke chapter 12, verse 35 to 40. Ganito po ang sinasabi ng talata. Okay? So, kung yun hong nakuha sa inyong mga Biblia, ganito po ang kanyang sinasabi. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay. Pagdating ng kanilang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw man siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa iyong salita na aming pong binasa, napakinggan at ngayon po'y aming panghahawakan. Hayaan mo, O Diyos, ng katotohanan ito, patuloy magturo at magtuwid sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, O Diyos, na higit naming maunawaan nang sa gayon amin pong patuloy na mapaghandaan ang muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, katulad ng kanyang ipinangako na siya'y muling magbabalik. O Diyos, dalangin po namin ang aming mga kalooban, patuloy mong linisin, maging aming mga isipan, na maging sisidlan ng pagpapala ng iyong salita. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong habag at biyaya na kami ay patuloy na makalalapit sa iyo dahil sa iyong patuloy na pangunguna sa buhay ng bawat isa. Dalangin din po namin, O Diyos, na sa lugar na ito, mahayag ang iyong pagpapagaling sa may mga karamdaman. Mahayag, Panginoon, ng kalayaan sa sino mang gapos ng kaaway. At higit sa lahat, dalangin po namin ang iyong pagpatuloy na pagkilos ng iyong Santong Espiritu, na maranasan namin ang kalayaan, kapayapaan at pag-ibig na mula sa iyo sa aming mga kalooban. Lord, we pray, pagharian mo pa ang lugar na ito at pagharian mo ang bawat isa. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka namin itataas at pararangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So dito po, atin pong tingnan ang paghahanda ng bawat mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoon. So napakahalaga ng kahandaan natin sapagkat ito nga po ang sinasabi natin, walang sino man yung nakakaalam sa atin sa muling pagbabalik ni Jesus. So ang kanyang muling pagbabalik ay napakahalaga sa ating mga mananampalataya. Sapagkat ito yung pinakang pag-asa at darating po ang panahon na kapag nakasama natin ang Panginoon, wala nang anumang mga kahirapan pa tayong pagdaraanan. At titigil na yung mga bagay na kaabalahan, mga bagay na posibleng nagiging balisaho tayo. Maging kabalisahan, matitigil na rin po. No? Sapagkat kapag dumating na ang Panginoon, babaguhin niya ang napakaraming bagay. So, ngayon bilang mga mananampalataya, no, nandun yung ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So ano-ano ho yung mga paghahanda na dapat na meron tayo? So, unang-una, mapansin ho natin dito po sa verse 35, okay, we must always be ready for His return. No? Always be ready for His return. In verse 35, sabi ng passage, maging handa kayo. No?
So, yung salitang maging handa, dito sa verse 35, kung uumpisan po natin sa pinakang context ng passage, makikita natin kung ano ang ginagawa ng isang handa. Although, dito po sa kabuuan ng passage na ito, meron siyang mga paalala doon sa mga alagad niya sa mga bagay na kanilang ginagawa. Maaring sabihin natin na ito ay para sa kanyang mga alagad at hindi itong para sa atin. Well, kung mapapansin po natin ang talata, no, sinasabi ito ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Papaano natin higit na paghandaan, hindi lamang sa panahon ng mga alagad na kanyang kaharap. So, ngayon, titingnan ho natin ang pinakang likod ho ng pag-uusap na ito. Nang sinabi ng Panginoon na maging handa kayo. Although may kadugtong yung salitang sindihan ang inyong mga ilawan. No? Pero mas maunawaan ho natin sa mga naunang bahagi ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na pagiging handa. No? Na dumating man yung panahong ito, no? Dumating man ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo po ay makakasama. So, anong uri ng paghahanda? Base ho dito sa verse 1. Makikita natin na sinaway ni Jesus yung mga Pariseo, hindi actually sinaway, kundi binabalaanan niya yung mga alagad, kanyang mga alagad. Sabi ho ng talatang ito, sa talatang ito, sa verse 1, no? Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Kung mapapansin po natin itong sinabi dito ni Jesus, isang paalala. Sapagkat ang mga Pariseo po, madalas na sila ho yung nag-o-officiate ng batas. No? Sila yung nangangaral patungkol sa batas na ito yung dapat, ito yung hindi, na dapat ninyo ginagawa. No? Subalit, sila rin po yung number one na law breaker doon sa mga batas na yun na kanilang ipinapahayag, ipinapangaral. Ang sabi ni Jesus, maging maingat kayo. No? Dito sa mga Pariseyong ito, sa libadura ng mga Pariseo, sabi niya, ito'y ang pagpapaimbabaw. No? So, nandun yung salitang pagpapaimbabaw, pero sa ibang translation, ginamit yung word na hypocrisy. No? So, hindi ho sila sincero sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinagagawa nila sa iba, subalit sila mismo, hindi nila ginagawa. So ngayon, kung titingnan ho natin at itutugma sa paalala ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, bawat mananampalataya ay napakahalagang maabutan ng Panginoon na totoo ang kanyang puso sa harapan ng Panginoon. Totoong naglilingkod, totoong nagpupuri sa Panginoon, walang anumang itinatago, no, sa kanyang buhay pananampalataya. So, iba ho yung isang tao na yung kanyang buhay pagka Sunday, nasa loob ng church, feeling niya Kristiyano siya, at paglabas niya pagkatapos ng Sunday, mag-umpisa ng Lunes, kung sino ang kasalamuha niya, ganun din siya. No? Iba naman yung isang Kristiyano na habang tumatagal sa pananampalataya, mayroong paglagong nangyayari. No? Yung may paglago, may mga panahon na posibleng na bumabagsak, may mga panahon na natututo siya sa mga pagkakataon na maaring nagkamali siya, pero lumalago siya. No? Lumalago siya at iniiwan. Pero mahirap po yung isang Kristiyanong nandoon sa kanyang sarili, yung pagiging mapagpaimbabaw. Nandun sa kanyang sarili, yung hindi siya totoo sa kanyang sa harapan ng Panginoon. Bakit po? So, halimbawa, pagka Sunday, okay, feeling Kristiyano, paglabas, kung anong ginagawa ng daigdig, ganun din yung kanyang ginagawa. Mahirap ho yung ganung uri ng kalagayan. Yun ho ay walang kahandaan, oras na dumating ang Panginoon. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, makita ho natin at i-check ho natin ang ating sarili. I-check ho natin yung ating kalooban, i-check ho natin yung ating buhay sa harapan ng Panginoon. Na sa uri ng ating ginagawa sa bawat araw, napakahalagang ito ho ay totoo sa harapan ng Panginoon. Saan man tayo mapunta
Saan man tayo dalhin ng Panginoon, nananatili yung liwanag na meron ka bilang mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat darating ang panahon at si Lord ang nakakasaliksik ng laman ng puso natin. Sa madaling sabi, huwag ho tayong makipagkompromiso sa gawa ng daigdig. No? Huwag na ho tayong makipagkompromiso sa kung ano ang gawa ng daigdig. At maliwanag po, sinasabi ng Romans chapter 12, verse 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang talagang ganap at kalooban ng Panginoon. So, dito po, mapapansin po natin, okay, bahagi ng paghahanda ho natin sa muling pagbabalik ni Kristo, masasabi natin na tayo'y handa sa muling pagbabalik ni Hesus Kristo kung tayo ho ay sold out sa Panginoon. Tayo po ay 100%, no, na nasa panig ng Panginoon. Okay? So walang anumang pag-aalinlangan, walang anumang pagkukunwari sa ating puso. No? Bagkus totoo tayo sa kanyang harapan. Anytime na dumating si Jesus, handa ka sa kanyang muling pagbabalik. Verse 4 to 9, tingnan ho natin. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Verse 8 and 9, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatuwa ko rin naman sa harapan ng mga tao. No? Napakahalaga ho, bahagi ng paghahanda na hindi ho tayo takot na ipangaral ang Panginoong Hesus. Hindi ho tayo takot na ipakilala si Jesucristo sa iba. No? Bakit po? Kung mapapansin po natin dito, no, na minsan hindi natin magawa yung mag-witness sa iba patungkol kay Jesus, na maipakilala siya. Dahil minsan takot ho tayo sa kung anong sabihin sa atin ng mga tao, o minsan sa loob ng bahay natin, yung mga kamag-anak mismo natin, may gagawin, may sasabihin laban sa atin. No? Dahil sa iyong pananampalataya o pagkakilala mo sa Panginoong Hesus. Tandaan po nating maigi ang katotohanan ito. Hindi ho ba, kapag sa loob ng tahanan natin o loob ng bahay, mayroon tayong isang kasama sa bahay na namatay. Ang madalas hong nararamdaman natin, tayo ho'y nalulungkot doon sa pangyayaring yun. May mga pagkakataon na iniisip natin, sana ako na lang, wag muna siya. No? May mga panahon na sobrang kalungkutan na hindi mo na siya makita. May mga panahon, babalik ka sa inyong bahay, pagkatapos bubuksan mo yung kwarto, akala mo nandoon. Biglang parang maalimpungatan ka at masasabi mo, wala na pala siya. At hindi mo alam kung nasaan na. No? So, yun ho, nararanasan natin bilang tao na mawalan ho tayo ng mahal sa buhay at labis ang ating kalungkutan. Subalit, gaano pa kaya kung halimbawa, yung mahal natin sa buhay ay namatay na hindi kilala si Jesucristo. Tandaan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Na tanging si Jesucristo lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at wala nang iba. So kung halimbawa namatay man sila na walang pagkakilala sa Panginoon, no? Maaari sabihin natin hanggang doon na lang at hindi natin alam kung ano nangyari. Pero mahalagang makita natin ang katotohanan ito. Higit nating makita na mayroon pong impyerno. At lahat ng tao na walang pagkakilala kay Jesus ay mananagot. Dahilan hindi na tinanggap yung katubusan na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, tayo mga mananampalataya, kung hindi tayo mangangaral sa kanila, parang tayo na rin po yung naging kaparaanan upang sila'y mahatulan ng kamatayan. Sabi po ni James White, no, ang pangangaral ng maling
maling mabuting balita, no? Ng maling mabuting balita, no? Ay magdadala ng kamatayang walang hanggan sa tao. So, gayon din naman, kung hindi ho tayo mangangaral ng mabuting balita sa tao at hindi na makilala si Jesucristo, nandoon yung kahatulan. Bilang paghahanda ng isang mananampalataya, patuloy na ipakilala si Jesus sa iba. Patuloy na ipakilala ang Panginoong Jesus. Huwag ho nating katakutan kung ano man ang sasabihin ng tao. No? Kagaya ng aking naikwento nung nakakahapon lamang, na sobra yung bigat sa aking damdamin nang hindi ko na ipag-pray yung isang babae na nasa ospital. Yung kapatiran natin na ipag-pray ko, kinagabihan, okay na. No? Tinanggalan ng swero. And then the next day, nang bumalik, kumbaga that time gusto ko na ipag-pray, kaso lang limitado lang yung oras. Nang bumalik ako, sunod na araw, nakita ko, 3 lang sila sa ospital. Sabi ko, saan na? Inilipat na ba ng ospital o inilipat na ng ward? Sabi ng kapatiran, Pastor, kagabi ho, namatay na. So labis ho yung aking kabigatan sa aking damdamin na hindi ko man lang naipag-pray, hindi ko man lamang na-share ng Word of God, yung babaeng naghihingalo nung mga oras na yon. And then, nung time na yon, halos yung 2 babae na lang matandang babae ang aking naipanalangin. Okay? At nabahaginan ng mabuting balita. So, tayo ho bilang mga mananampalataya, tinawag ng Panginoon upang ipakilala si Jesus. So, ito po'y bahagi. No? Bahagi ho ng paghahanda ho natin. Kung hindi nila makikilala si Jesus, patuloy ho sila sa paggawa ng mga bagay ayon sa kanilang kagustuhan. No? Ngayon po sa panahon natin ngayon, mas matindi ho, mas marami yung mga non-believer na influencer kaysa sa mga believer. At mas maraming mga vlogger, no, na parang may mga bagay silang itinuturo na gusto nilang i-insist na tanggapin ng community na ang kasalanan ito ay normal lamang. No? Kaysa sa normal lamang ang ganitong uri ng kasalanan na kanilang ibinablog. No? So, mayroon naman tayong ilang mga kapatiran, halos iilan lang sa kanila ang talagang mga kilala na nagpapakilala patungkol sa Panginoong Jesus. At karamihan pang mga follower dati ng mga mananampalataya. Okay? So tayo naman ngayon, tayo'y mga influencer din ng daigdig na ito. Na wala hong ibang ipinakikilala tanging si Jesus. Na makilala nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon. No? Huwag nating katakutan yung sasabihin ng iba laban sa atin kapag ipinakilala mo si Jesus. May ilan sa atin, takot mawala ng kaibigan, takot mawala ng kung anumang bagay, takot mawala ng suporta kapag nag-umpisang mangarap kay Jesucristo. Pero ito lang po ang tanging paraan upang ang tao'y maligtas. Wala nang iba. So bahagi pa rin ng paghahandang ito, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, sabi ng 25 to 26, no? Verse 25 to 26. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras man lang sa pamamagitan ng pagkabalisa, kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? So, bilang mga mananampalataya, mayroon minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nababalisa sa kung anumang mga pangyayari. Pero tandaan po natin, ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. No? Ang daming mga kaganapan sa daigdig na maaari magdala sa atin ng kabalisahan. Subalit, tandaan po natin ang katotohanan ito. No? Tandaan po natin ang katotohanan ito. Higit nating pagtiwalaan ng Panginoon habang tayo nag-aantay sa Kanyang muling pagbabalik. Kasi kapag hindi natin pinagtiwalaan ng Panginoon, ang gagawin ho natin, patuloy ho tayong gagawa, maghahanap ng solusyon at mga pansamantalang solusyon para po masolusyonan yung atin pong mga kabalisahan. Subalit kung ang gagawin ho natin ay pagtiwalaan ng Panginoon, yamang hawak ng Diyos, kung ano man ang mangyayari bukas, ano man ang nagaganap sa kasalukuyan, meron ho tayong kapayapaan palagi. No?
So, totoo po na kahit na saang lugar, maaaring mabalisa ka. At walang anumang lugar na sabihin mong ligtas ka na. Nung nakaraan, yung isang mayor sa, I think sa Samar, di ba? Sa unahan, mayroon pong vehicle na nandun yung kanyang mga bodyguard at sa likod ganun din, may kasama pang pulis. No? Maaari sabihin mo, secured ako kasi kasama ko yung mga bodyguard ko at may mga mahabang baril sila. Subalit, yung mayor na yon ay kasama hong namatay doon sa encounter na yon. So, hindi ho natin masabing ligtas tayo kung meron tayong mga bagay-bagay sa daigdig. Maliban na asahan mo at pagtiwalaan ng Panginoon. Kasi sapagkat lilipas lang yung mga bagay-bagay na posibleng meron ang daigdig na ito. Pero ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, makatitiyak siya. Sapagkat ang Diyos ay may plano sa buhay mo. Higit pa kaysa pinaplano mo sa sarili mo. So, ang magagawa ho natin ay pagtiwalaan ng Panginoon habang nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Pero kung tayo ay magpapadala sa kabalisahan sa daigdig na ito, no, na parang mabubuhay tayong kagaya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos at walang pag-asa sa Diyos, wala na hong pinagkaiba. Higit mong pagtiwalaan ang Panginoon sa kalagayang meron ka ngayon. Bagamat sa tingin mo wala pang solusyon, bagamat wala ka pang natatanggap na tugon mula sa Panginoon, higit pa ring alam ng Diyos ang kanyang ginagawa kaysa sa pinaplano ho natin. In verse 34, ganito po ang sinasabi ng talata. No? Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong kayamanan. Ang pinakang konteksto ho nito ay kung ano yung laman ng ating puso. Madalas na maaari nating ipagpalit ang pinakamahalagang bagay depende sa kung ano yung laman ng ating puso. No? Maaari sabihin natin, Pastor, hindi naman talaga yun yung laman ng puso ko, kaso lang talagang nadala lang ako dahil lang kailangan. No? Pero kung ang talagang pinakang laman kasi ng puso ho natin ay walang iba kundi ang Panginoon, mas priority pa rin natin yung gawin, yung pinakang nais ng Panginoon sa ating buhay. Yun yung pinakang priority na dapat pa rin natin ginagawa. So maliwanag dito, sabi niya, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Kung ano ang pinakang laman ng ating kalooban, no, yun yung maaring masunod natin. Dito ho sinabi ng Panginoon, no, ipinaliwanag ng Panginoon ang mga tao masigit na pinahahalagahan ang mga bagay na nawawala sa daigdig. Mga bagay na kailanman hindi humadadala sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang naroon sa buhay na walang hanggan ay ang mga bagay na ginawa ng Diyos, yun lang yung mananatili. Pero yung mga bagay na ginawa ho natin, pinagkaabalahan natin, pinagsumikapan natin, itinayo natin, tinapos natin sa daigdig, pawang magawa ho natin na temporaryo at mawawala. Hindi ho ito hahantong sa buhay na walang hanggan. So, may bagay na pinakang dapat higit na gawin ng isang mananampalataya sa panahon ngayon. Pagsumikapan, no, na unahin ang kaharian ng Diyos. At ang kanyang pangako ng lahat ng bagay ay kanyang idaragdag na lamang. So napakahalaga po ng puso natin, gayon din natin ipinapacheck sa Panginoon. So, dumating man ang oras nga po ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, wala ho tayong anumang ikatatakot bagkus merong kahandaan. O dumating man ang panahon na tayo kunin na ng Panginoon. No? Kunin na ng Panginoon, alam natin ang ating pag-asa ay na kay Kristo. So, makikita na natin ang mukha ng Panginoon. So, sa panahon ngayon, halos madalas kabi-kabila ang maririnig ko. Yung mga mananampalataya, tayo yung mga mananampalataya, at kahit hindi mananampalataya, ang kinatatakutan ng karamihan ay yung vaccine. Lalo na, maaaring dumating ang panahon, magkaroon po ng proposal na vaccinate na yung mga lahat ng tao, no? So, yung mga natitira, kinakailangan maturukan ng vaccine.
So sa kasalukuyan, mga kapatid, pag-aralan natin higit na mabuti ang salita ng Diyos. Kung walang gaanong kinalaman sa salita ng Diyos at kailangan natin ng wisdom. Ang pinakang final authority ay ang Word of God. Wala na hong iba. So walang sinasabi ang Word of God na ang vaccine na ito ay siya nang konektado sa Antikristo o kung ano-ano pa man. So, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo o hindi. Subalit huwag niyong pairalin ang takot. Ngayon naman, kung gusto nyo, lalo-lalo kapag palaging nasa pampubliko tayong lugar, kinakailangan talaga. Ngayon, no, dumating man ang panahon na totoo naman yung sinasabi ng iba patungkol dito, well, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kung tayo kunin ng Panginoon sa ganitong kaparaanan, well, salamat. Bakit po? Makikita na natin ang Panginoon ng mukhaan. Subalit, sinasabi ko po sa inyo, huwag ho nating katakutan ang mga bagay-bagay na ito. No? Sapagkat dito sa daigdig na ito, lahat naman tayo mawawala. So, ang napakahalaga, ayusin natin yung ating relationship sa Panginoon. Huwag nating pagkaabalahan ng mga bagay na walang kinalaman sa kaugnayan natin kay Kristo. Higit nating pahalagahan ang ating personal na relasyon sa atin pong Panginoong Jesus. No? So, napakahalaga ho ng pag-unawang ito. So, sa ganitong kaparaanan, tayo po ay higit na magiging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. No? So, pangalawa, we must always be watchful for His return. No? So, ito ho, be watchful, sabi sa 36 ng talata. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. So, yun nga po ang sinasabi natin, walang sino man nakakaalam sa muling pagbabalik ni Kristo. Lahat lang ay mga palatandaan na malapit na si Jesus na dumating, at ito yung mga palatandaan, mga digmaan, mga kalamidad na nangyayari, sobrang napakainit ng panahon at kung ano-ano pa. At kasama na rin po dyan na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao, no? sa mga tao, sa mga mananampalataya, pagdating ng mga huling araw. So ito yung mga palatandaan, at lahat ng ito halos nakita na natin na mga palatandaang ito. So kung titingnan ho natin, masasabi natin na malapit na ngang dumating ang Panginoon. Ngayon, paano ho ba tayong nagbabantay? No? Maaaring napakarami nating kaabalahan sa buhay. Yung trabaho, yung pamilya, yung karera sa buhay. No? Yung mga pag-aaral. O minsan may mga taong umaasa sa iyo, kaya masyadong abala ka, no, sa ibang mga bagay. Pero hindi ho ito dahilan para makalimutan natin ang Panginoon. Bagkus ang lahat ng meron tayo ngayon ay maging kasangkapan upang papurihan ang Panginoon. No? Anumang meron ka ngayon ay maging kasangkapan upang papurihan at parangalan ang Diyos na buhay. At sa ganong kaparaanan, patuloy siya mapaglingkuran. So, may kagalakan tayong nag-aantay sa kanyang pagbabalik na may mas hangarin na mapaglingkuran si Kristo at lalo pang makilala ang Panginoong Jesus. No? Bantayan po natin yung ating personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. Bantayan ho natin yung laman ng ating kalooban na walang ibang nagahari, tanging ang Panginoong Jesus lamang. No? Na tayo kanyang pinaghaharian. So, pangatlo, we must always be on fire for His return. No? Ang sabi ho ng talata, sindihan ninyo, sindihan ang inyong mga ilawan. Nangangahulugan, napapagliwanagin ho natin ang ating buhay. Alam po natin na ang daigdig ay masyado hong napakaraming mga bagay, lalong-lalo itong time ho natin. No? Sa panahon nating ito, ang kasalanan ay parang normal na lamang sa daigdig. So, kung walang Kristiyanong magliliwanag sa daigdig na ito, papaano pang yung iba ay maligtas? No? So, ano-ano yung mga normal, parang mga normal na nangyayari sa panahon ngayon? No?
Parang normal na lang na makakita ka ng isang lalaking nakasuot pang babae. Parang normal na lamang sa ibang lugar na ikinakasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Parang normal na lamang ang pagsasama ngayon ng hindi kasal. Sa ang dami pa ho, ito ay ilan lamang sa parang ginagawang normal sa panahon ho natin ngayon. No? Kung tayo ho ay mananampalatayang Kristiyano at hindi ka magliliwanag, no? Mababalot ng kadiliman ang daigdig at hindi ka maghahayag ng katotohanan. Unang-una, ipakilala mo ang Panginoong Hesus. Matapos na makilala ang Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos ay ituro ng buong katotohanan, buong katapatan, na ituro ang kanyang salita. Kasi may mga pagkakataon naman, gusto nating maituwid yung pamumuhay ng ibang tao, no, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, subalit ang problema, paano maitutuwid kung sila'y walang personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo? Ang pinakaunang dapat nating ginagawa ay magkaroon muna sila ng personal na relasyon kay Jesus. Sapagkat nandoon natutulungan siya ng Panginoon na babago ang kalagayan ng kanyang buhay matapos niyang makilala si Kristo. No? Subalit, kung hindi natin may papakilala si Kristo, pero nandoon na yung pag-insist natin, dapat ito yung gawin mo, ganito, ganyan. So maaari natin gawin yung bagay na ito bilang bahagi lamang ng pagmamalasakit natin sa kanila, maayos lang yung kalagayan ng kanilang buhay. Pero number one, na ipasok ho natin ang mabuting balita sa kanila, sapagkat maging sa pagbabagong loob, pagbabagong buhay, kasama nila itong isusuko sa Panginoon. So, nandoon po yung liwanag, no? Bawat isa sa atin makitaan ng liwanag na ito. Mga kabataan, meron tayong mga kaklase at alam natin kung ano ang kanilang kalagayan sa buhay. No? Alam natin kung anong takbo ng kanilang buhay. Kapag ka nag-ipon-ipon sila, niyaya ka kung anong mga gagawin, di ba? Nandoon palagi yung inuman. Normal sa mga kabataan yung inuman kapag ka nagkakaipon-ipon sila. No? Wala pang mga trabaho ang mga iyan, pero ang gagaling ng uminom. Diba? Pagka nag-uusap-usap kayo, nagkaroon yung isang kabataan nagkaroon ng girlfriend o boyfriend at parang sa kanila kukutsain na wala pa bang ganito ganyan na pangyayari sa inyo. So, parang sa kanila normal at pagkatapos napakahalaga itong sasabihin ko po sa inyo, no? Lalo na sa mga kabataan natin, panindigan ninyo ang katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos. Kahit nakutsain kayo at anong sabihin sa inyo, ipakita nyo sa kanila na nakakahiya ang kanilang trabaho at hindi ikaw ang dapat mahiya kung ginagawa mo ang tama. Kasi kung hindi nila ito makikita, pagpapatuloy sila sa ganoong pangungutya sa inyo at kayo naman parang yung liwanag na dapat na makita, no, ay natatakpan ng kadiliman at darating ang panahon, maaaring ikaw ay mahatak sa dilim na meron sila. Yun yung problema. Kung walang Kristiyanong maninindigan sa liwanag na ito, ang sabi ng Panginoong Hesus, sindihan ang inyong mga ilawan. No? Kung ang isang Kristiyano ay mananatiling nagliliwanag, makikita ng mga tao ang kanilang ginagawa sa kadiliman ay mali at ito'y nakakahiya. Kung magliliwanag tayo, kailangan ho natin ito ngayon. Sa ganong paraan, may ibang mga tao na magbabalik loob sa Diyos. Pangatlo, so yung pangatlo, we must always be on fire for His return. Nagpapatuloy, nag-uumapoy, nagliliwanag. Alam mong mali. Ito yung katuwiran, ito ang katuwiran na dapat nalakaran. Ito yung liwanag. Subukan niyo po, magsabi kayo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tiyak na maraming magagalit sa inyo. Hindi bali nang magalit kung ang liwanag namang ito ay magdadala ng pagbabagong loob sa tao. No? At least hindi mo naman sila inaway. Inilahad mo lang ang katotohanan. No? Inilahad mo lang ang katotohanan. So, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus,
napakahalaga na tayo po'y on fire. Maging sa ating mga ginagawa, mayroong kasigasigan na ginagawa ho natin kung ano ang nais ng Panginoon. Magagawa mo yun kung ikaw ay nasa ilalim ng patnubay ng Banal na Espiritu. Kung ikaw ay patuloy na pinangungunahan ng Banal na Espiritu, maging anumang mga gawa ng kaaway, ito po ay mapagtatagumpayan. So bilang mga mananampalataya, alam po natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Ito po'y higit na nalalapit sa panahon natin ngayon. No? Higit na nalalapit sa panahon natin ngayon. So, higit nating bantayan yung ating mga sarili. No? Higit tayong maging mapagbantay sa panahon ngayon. Higit tayong maging handa sa muling pagbabalik niya. At higit sa panahon ngayon, papagliwanagin ang ilawan ho natin, ang buhay natin, ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 8 to 11, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. So, ito yung meron na pinanghahawakan ang isang mananampalataya. Yung liwanag na nasa kanya, higit na papagliwanagin. Alam ko na alam ng mga tao ang kailang ginagawa, pero ginagawa nilang normal ang anumang kasalanan. No? Pinagkakaisahan sapagkat para sa kanila, yun yung masaya, yun yung katanggap-tanggap para sa kanila. Pero oras na ibinunyag mo ang katotohanan ito, mahahayag kung sino ang nasa liwanag at sino ang nasa kadiliman. Mga kapatid, manatili ho tayo sa katotohanan ng salitang ito ng Panginoon at higit na panghawakan. So, paglabas ho natin sa church na ito, ang salitang ito ng Panginoon na atin pong napakinggan ay napapanahon palagi upang ipamuhay, upang gawin. Ito yung hamon, hindi bali ng magalit sa inyo ang iba. Hindi nyo naman sila pinagagalitan, kundi inihahayag lang ang katotohanan para sa kabutihan nila at sila'y maligtas. Ipakilala si Jesucristo sa iba. Habang nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik, patuloy na pagtiwalaan ng Panginoon, ayusin ang laman ng puso. Sa ganong kaparaanan, tayo po ay may kahandaan at palagi excited sa muling pagbabalik ni Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang buhay nating ito ay pinagkatiwala ng Panginoon ay tunay pong mayroong hangganan. Hindi natin alam ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at kung kailan tayo haharap sa Kanya. Kagaya ng sinabi ko na mas higit na mahalaga yung eternity kaysa sa nangyayari ngayon. Mas higit na pinaghahandaan yung panahong yon kaysa sa kasalukuyan. Tama lang nakaharapin natin ang buhay sa araw-araw. Tama lang nakaharapin natin ang buhay sa araw-araw. Ang magtrabaho ka, mag-aral ka, ang pumunta ka sa kung saan na maaaring makapag-relax ka. Subalit,
wag ho natin gawin na parang ang buhay natin doon na lamang umiikot. Sapagkat mayroong buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin. Yun yung patutunguhan natin na inihanda ng Diyos. Higit nating pagsumikapan na maipakilala ang Panginoong Hesus. Mamuhay sa kanyang katuwiran at kabanalan. Pasakop sa salita ng Diyos. Patuloy na papagliwanagin ang buhay na ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Magliwanag ho tayo sa kung ano man ang sinasabi ng Biblia na dapat na makita sa atin. Sa umagang ito, maaaring ang buhay natin hindi pa natin lubos na isinusuko sa Panginoon. Ngayong oras na ito, ating italagang ating buhay sa Kanya. Na makita ang katotohanan ito na kailangan natin si Jesus. Ating lubos sa pagtiwalaan, kung mayroon mang kabalisahan sa buhay, tayo'y lumapit sa Kanya. Pagtiwalaan mo na si Jesus, ang naging handog sa krus para sa katubusan ng iyong mga sala. Pagtiwalaan mo na sa Kanya mayroong kapatawaran sa sino mang nagbabalik loob at tumingi ng tawad. Aming Diyos na makapangyarihan, nagtitiwala po kami na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahilan sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin ang katotohanan ito at lubos na pinagtitiwalaan. Ngayon pong umaga, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Bihisan ng panibagong pagkatao. Maging ang aming mga isipan, Panginoon, punuan ng mga makalangit na bagay. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, na mayroong kahandaan sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, hinihiling namin ng iyong pagsama, ipagkaloob mo. At patuloy naming magawa ang iyong nais na ipangaral si Jesus sa ibang tao. Lord, ilagay mo sa aming puso ang kagalakan habang nag-aantay sa iyong muling pagbabalik na mayroong kapayapaan. Tulungan mo po kami na maging liwanag kami sa iba ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, nang makita walang iba kundi si Kristo sa buhay na ito. Salamat po, Amang Banal, sa muling paalala mo sa amin sa iyong salita. Bagamat ang topic na ito, O Diyos, ay magtatapos sa buwan na ito, subalit we pray na ang katotohanan ito patuloy po naming baunin at patuloy na taglayin. Salamat po, Amang Banal, sa iyong salita na amin pong tinanggap. Hayaan mo na patuloy ka pong maluwalhati at maparangalan sa pamamagitan nito. At ngayong umaga, ang sino man pong may mga karamdaman, dalangin namin ng kagalingan mula sa iyo. Sino mang mga gapos ng kaaway, hinihiling namin ang kalayaan mula sa iyo. Lord, nawa po ipagkaloob mo ito at patuloy ka, O Diyos, na maparangalan at mapapurihan. Salamat po, Amang Banal, sa umaga ito. Sa iyo lamang po ang papuri, parangal at pagluwalhati. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Tunay po na ngayon pong patuloy ho nating baunin ang kagalakan, bunga ng salita ng Diyos na atin pong tinanggap at magpatuloy ho tayo sa Kanya. So, ngayon pong umaga sa atin pong announcement, yung atin pong service ay ganoon pa rin. For now, ay yun pa rin yung ating announcement. At ipopray ho natin na gumaling na may mga tinatamaan ng sakit na COVID-19. Okay? Sapagkat yung case ho natin sa tabako, umaakyat na naman sa 24. So, ipag-pray ho natin. No? So, nawa, wag na ho itong lumala pa at dumami pa na parang mabilisan na pagdami. So, kapag ito ho'y mabilisan yung pagdami, maaaring sa susunod,
maaaring magbalik ho tayo sa online. Pero for now, tayo po ay face-to-face and sa susunod na linggo. So ngayon, sa susunod na linggo, ganun pa rin po yung ating gagawin. First service, 8 a.m. to 9 a.m. Second service is 9:30 to 10:30. So, gayon din po yung ating pong mga gawain, no? Yung ating pong mga gawain ng service ng midweek, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi pa rin po. No? So face to face na po tayo. So yung mga kabaihan, ganun din po, at maging kalalakihan at mga kabataan, mamaya pong hapon na alas 3. So, mayroon tayong water baptism na gagawin. Ito po ay sa second Saturday ng June. Second Saturday ng June is water baptism sa San Lorenzo Beach pa din po. So, lahat na magpapabaptize, meron na tayong 3 dyan. So, ngayon, kung may magpapabaptize pa, ay magpasabi lamang po kay Sister Karen. Okay? Para maisabay ho natin sa orientation ng water baptism. So, yun lamang po ang ating mga mahalagang announcement. Okay? So, yung ating pong mga kaloob at mga handog, po, ay dalhin na po natin doon sa likod after po ng ating pong closing prayer. Okay? So, ipagpasalamat natin sa Panginoon ang umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan at papurihan natin ang Diyos sa kanyang katapatan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Mapagpalang Diyos sa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay kang tapat, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan bagkus nandiyan ang iyong pagkalinga. At ito nga po, tinanggap namin ang iyong salita bilang iyong paalala sa amin, na kami makapagpatuloy hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus, na mayroong katapatan sa iyo, mayroong totoong puso, patuloy na naglilingkod at nagbabahagi ng mabuting balita. I pray, Lord, na sa buong isang linggong ito, ang iyong pagpapala ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Ilayo mo ang bawat kapatiran sa mga malubhang karamdaman. In Jesus' name. Maging sa anumang mga malubhang mga pagsubok, na ito'y naayon lamang sa iyong kalooban. Gayon din po, Ama, patuloy din po naming hinihiling sa iyo na ang buong isang linggo ito, ang pangangailangan ng mga kapatiran ay patuloy na matugunan. Yamang ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Salamat po, Amang Banal, sapagkat walang anumang mga alalahanin sa buhay na hindi kayang lampasan, sapagkat ikaw ay sapat na amin pong katiyakan upang kami mabuhay sa bawat araw. Lord, tunay po na hiniling namin ang iyong proteksyon, ang iyong pagsama, maging kapayapaan sa puso ng bawat isa. Tulungan mo rin kami na maipakilala namin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay, at sila naman ay tumanggap ng makalangit na kaligtasan. Amang Banal, itinatas din po namin sa iyo ang aming mga kaloob, ang aming mga handog at ikapo. Hayaan mo na ito po'y magamit pa sa ikalalawak ng gawain mo sa iglesia ito. Pagpalain mo nga po ang bawat isa at patuloy ka, O Diyos, na maparangalan. Purihin ka po, Amang Banal. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na pasasalamat, parangal at pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. So God bless po at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.